Nang makauwi si Placido, nadatdan niya ang inang si Kabesang Andang na naghihintay sa kanya. Lumuwas ito upang mamili, dalawin ang anak at talin siya sa kuwalta, pindang na isa at mga suplang panyo. Nang ipaalam ni Placido sa ina ang pagtigil sa pag-aaral at dahilan nito, Naipangako ko sa iyong ama na aarugain kita. Patuturoang maging isang abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano kaya ang masasabi ng ama mo kapag ako'y mamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang sasabihin mo? Tawagin ka filibustero at ipabitay ka. Magtitiis ka at magpapakumbaba ka. Hindi na kakaunting pagtiis ang ginawa ko. Marami ng buwan ang ating pagtitiis. Magpapatulong ako sa mga prokurador ng mga aresto upang lakarin ng mapawi ang magagalit ng Dominikano sa iyo. Lalo na muna ako sa dagat kay inulisan na muna bagong balik sa universidad. namataan ni Placido si Simon sa perya at kinausap niya ito. Ibig ko pong sanang mangutang ng loob. Mayroon po lamang akong sabihin. Nais kong tungo sa Hong Kong. At bakit? Nang hindi sumagot si Placido, minarapat ni Simon na isama sa Caliares ang binata. Nagsuot sa palikaw-likaw na landas na nasa pagitan ng ilang bahay sila Simon at Placido. Namangha si Placido nang makitang sanay na sanay maglakad doon ang mga alahas. Nakarating sila sa malawak na bakuran na may maliit na dampa na nagligid ng mga puno ng saging at puno ng bunga. Nariyan na ba ang mga pulbura? Nasa mga sako, hinihintay ko na lang ang mga bumbo. At ang mga bomba? Nakahanda na ang lahat. Mabuti maestro, lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa kunyente at sa makikita ninyo sa lamayan ng isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kagasa at sasagot siya ng tales. Kailangan narito siya bukas. Bakit po? Mayroon po ang bagong mangyayari. Ang mga Arabal ay hindi patanda. Hindi na kakailanganin ang mga Araba. Ang mga tauhan sa Bisang Tales, ang mga naging karabinero at isang rehinyento ay sapat na. Kung ipaglaban pa ay baka patay na si Maria Clara. Inihatid ni Placido sa kanyang bahay si Simon. Pagkatapos, walang imik at magulo ang isip na nilakad niya ang eskoltas. Samantala, si Simon ay malalim ang iniisip. Hindi ako maaring umurong. Ang gagawin ay matataas na at tagumpay ko ay siyang magbibigay katwiran sa akin.
Kung tumulad ako sa inyo, marahil ay wala na rin ako. Sumikat na ang mga pangarap, ang maling akala, apoy at patalim sa bulok na kanser. Kaparusahan sa masamang hilig. Si Don Custodio D. Salazar y Sanchez D. Monterredondo ay nabibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Batang-bata pa siya nang dumating sa Maynila. Nakapag-asawa siya ng isang magandang mistisang nabibilang sa isang angkang mayaman sa syudad. Nagsikap siyang tumanggap ng anumang paggawa ng pamahalaan at ng ayontamiento kaya't nailuklok siya sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Nang pumunta siya sa Madrid, Espanya upang ipagamot ang sakit sa atay, walang pumapansin sa kanya. Ang kakulangan niya sa pinag-aralan ang dahilan kaya't hindi siya pansinin at naging mababa sa paningin ng mga kasamahan. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa Maynila. Sa mga unang buwan niya, ang kanyang pagdating ay wala siyang nabanggit kundi ang Madrid. Ang mabuti niyang kaibigan, mga ministro, kinatawan at manunulat. Maraming opinyon si Don Custodio tungkol sa mga Indio. Upang mapaamo ang mga Pilipino, kinakailangan ulitin sa kanila. Araw-araw sila walang kakayahan. Iyak na mali ng kalulungan at pamamahal. Dahil sa ipinamamalas na husay at talino ni Don Custodio, sa kanya ipinaubaya ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nang gabing yun ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya ay si Camarón Casido, anak ng isang tanyag na angkang Kastila. Ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulube. Kausap niya ang kanyang kaibigang si Kiko. Dapat itong malaman ng dagsa ng mga taong ito'y gagagawa ng mga prelate. Ngunit ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salve at ilang hindi mga pare na pinangangahulugan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na iyon. Pinariringgan ni Don Custodio si Bensay. Ang aking mga dalawa siniti ay may mga salita pangusap. Dalawa ang dahilan. Nasa wikang Kastila naman, mga kahalayan sa wikang Francis, tao kay Vincent, alang-alang sa Diyos, nasa wikang Francis, hindi dapat iyan. Habang naglalakad si Camarón Casido, napansin niya ang pagdating ng ilang mukha na di kilala. Sa halip na magsipuwesto sa unang hanay ang mga taong ito, ay nagsipagtago at nagkanlong sa dilim. Mga investigador kaya o magnanakaw? Hudyat ay isang putok. May pakana, ingatan ang mabisa. Masaya ang mga manunood maliban kay Isagani na nakatanaw kay Paulita habang katabi sa palco ang karibal na si Juanito. Gayunpaman, naging marangal pa rin siya sa tingin ni Doña Victorina ng araw na yon. Kaya't pinasya nitong pakasal sa kanya pagkamatay ni Don Tiburcio. Sa paiko ng mga estudyante at maiwan sina Pecson, Sandoval at Isagani. Si Tadio ay lumapit kay Don Custodio upang ito'y libang. Samantalang, si Macaraeg ay nakipagkita kay Pipay. Dumating si Macaraeg na may dalang sulat. Binasa ito ni Sandoval. Upang makitang tayo kasali sa pamahala sa akademya. Iatang sa atin ang mainigil ng mga abuloy at mga hulog. Kumusta na ang may sakit?
kaya mo kinabukasan. Sa pamahalaan ka ba o sa amin? Sa mga sumisikil sa iyo o sa iyong bayan. At saka, at pinili ang panahon. Nando ako upang iligtas ka. Alang-alang sa mga nagpupunay sa atin. Ano ang dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan ko sa bilisan, ang kahulugan sa iba't ibang tuog o syudad ay pamumunuan mo ang isang bangkan. Bayin ninyo ang pinuntan sa Santa Clara at kunin mo ang isang tao na liban sa akin at Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakikilala. Hindi ko na malalagay sa panganib. Maria Clara. Maria Clara, ibig ko siyang iligtas. Kaya ako'y bumalik at inibig kong mabuhay. Ahangad ko ang magsikan. Pagkat magsikan lamang ang nakakapagbukas sa akin ng mga pinto sa kumbento. Ay, mawala na kayo. Huli na. Bakit? Matay na si Maria Clara. Ay, hindi totoo. Nangarapat na mabuhay si Maria Clara nang hindi ko man lang nakikita. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Kinabukasan, araw ng Huwebes ay naglalakad si Isagani sa Paseo di Maria Cristina upang tuparin ang tipanan nila ni Paulita. Hihingi siya ng paliwanag. Nang dumating si Paulita, tumibok ng mabilis ang puso ni Isagani. Ipinihayag ni Doña Victorina ang balak niyang makapag-asawang muli. Hindi malaman ni Isagani ang isang sagot. Gusto niyang sabihin ang lahat ng kasamaan ni Pilaes, ngunit ang pagiging maginoo ang nananig sa kanya kaya pawang papuri ang kanyang sinabi. Lubos na nasiyahan si Doña Victorina. Nang mabigyan ng panahong makapag-usap sina Isagani at Paulita, naliwanagan sila sa mga naganap sa teatro. Ang aking aya ay iniibig sa kanya. Hindi magtatagal at ang buong kapuluan ay magkaroon ng daang bakal. Sa ganito ay mabubuksan sa lahat ang magandang sulok ng kapuluan. Kung magkakagayon na sana, ngunit kailan pa? Kung ako'y matanda na? Hinihingap tayo ng Espanya. Ang kabinetaan natin ay inuukol sa bayan ang kanyang katalinuhan, kabuhayan at kanilang pagkakaya. Bukas ay magiging mamamayan na tayo ng Pilipinas at ang kapalaran ay magiging tagumpay. Ang kalakalan, ang industriya, ang pagsasaka, ang karunungan ay malilinaw. Pangarap, pangarap. At kung wala kayong papala? Pakinggan mo, Paulita. Kapag wala kami napala, ay titigan mo akong muli at maligaya akong mamantay upang ang pagmamalaki ay sumilay sa iyong mga mata at masabi balang araw. Habang tinuturo ang aking bangkay, ang aking minamahal ay namatay sa pagtatanggol sa mga karapatan ng aking bayan. May iskiyan. Nakatakda na ang gawain ni Basilio sa araw na ito. Dahil sa lalim ng iniisip, nang dumating sa San Juan de Dios at narinig ang tungkol sa himagsikan, siya ay napalundag. Pag-iimagsik. Natugusan at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot at sinisino. Mga estudyante, maraming mga estudyante. Lumayo siya sa pulotong sa dahilang siya ay mahalata. Isang kaibigang professor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong. Nasa piging ka ba kagabi? Sabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at Ngunit hindi ka ba kasali sa kamisahan ng mga estudyante? nagbigay lang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi ngayong din.
Gamitin lahat ng papel na maaaring maglagay sa iyong pangalan. Wala siyang mga papel kundi mga talaan para sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga pulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paske na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Tumigil si Basilio sa bahay ni Makaraeg. Pumanaog si Makaraeg na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Bakit pati ba ikaw, Basilio? Narito ako upang kausapin ka. Marangal na sala. Noong mga araw ng payapa ay lumalayo sa amin. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo ang aming dalakipin. At pati ba ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karwahe at isalaysay mo sa iyo ang nangyari sa punan kagabi. Lumulan sila sa naghihintay na karwahe. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng patungo sa bahay ni Makaraeg. Hindi siya hinayaang matapos si Makaraeg at kinamayan. Maasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos ay aanya pa natin ang mga ginuno. Ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito na mula si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang. Ano ang ibig sabihin ng mga estudyanteng Pilipino? Na kayo'y magsipagtupad sa inyong mga tungkulin. Na kami ay tumpad sa aming mga tungkulin? Ano ang tungkulin inaatang ninyo sa amin? Mga tungkulin iniatang sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan. Mga bagay ba dapat ninyong liwanagin sa tagapagtatag nito? Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, ang tutukuyin ko lamang ay ang inyong mga tungkulin sa amin. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya ang mga praile sa kanilang pananagutan? Oo, tumutupad kami. Lalong naglubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may nahalughog sa kanyang mga sulat. Nadagdagan ng balita ni Padre Irene na nakakapangilabot. Saka bumagsak na wala ng hininga sa higaan at nakadilat ang mga mata. Si Padre Irene ay tumakbo, subalit nakakapit sa kanya ang patay kaya ito'y nakalagkad at naiwan sa gitna ng silid. Sa loob ng Maynila, pinag-uusapan ang naganap na hulihan. Ano na ba si Tadio? Aba, nabalik ko siya. Naku, hindi pa siya nakakabayad ng utang sa akin. Gina, lalo kabilang mo rin daw si Sagani. Sagani yan. Hindi naman siya dinanakit kung bakit nagkaroon siya at nagpresilpa. At wala naman siyang utang sa akin. Paano naman si Paulita? Marami siyang tagahanap. Hindi magtatagal. Makakasal siya sa isang isa. Pinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging albasihan niya, tatanggap ng kanyang huling habilin. Sa tahanan ng Yumaoy, nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Ginawa ng buong dangal ang aksikyas. Nagkaroon ng respeto sa bahay at daan. 3 praile ang namamahala rito.